Sir, dun sa pag-iikot niyo po, ano po yung mga nakita niyong problema? Can you also mention the alleged spurious documents submitted by a potential candidate? Una, hindi naman problema sapagkat hindi lang namin na-anticipate na ganito kaagad kadami sa unang araw ng filing ng Certificates of Candidacy. Bubuhos yung mga kababayan natin patatakbo para sa October 30 barangay SK elections. Ang dami na pero nakakatuwa dahil isa lang ang ibig sabihin, pinagkakatiwalaan nila yung proseso, pinagkakatiwalaan natin yung sistema. At the same time, interesado silang lahat na iali ang sarili nila para sa ating mga barangay. So, problema ng konti pero na-solve naman natin. Kanina lang umaga, medyo bumuhos kasi alas 4 pa naman natin araw kung sa ibang lugar. Lalo na dito sa NCR, ganun kadami ang nagpapal. Dito sa Taguig, kita niyo naman, hanggang ngayon, tinutungog ang ating convention center. Kaya, doon po sa ating mga kababayan, medyo konting pasensya na po, medyo mainit, pero maraming salamat sa pagtaguyod niyo po dito sa ating filing certificates of candidacy. Doon naman sa mga fake, alam nyo kasi sinasabi na natin, ilang linggo na nakalilipas, na wag mag-attempt magpa-file ng certificates of candidacy yung mga SK na sobra sa 24 na taon sa October 30. Sinabi na natin, hindi namin tatanggapin ang kanilang certificates of candidacy. Kanina, merong nahuli dyan sa Manila. Pinakita pa yung kanyang birth certificate. Nung ma-counter-check, hindi naman pala totoo yung birth certificate niya. Bakit? Kasi meron kaming record. Yung record na meron ng COMELEC, kayo po mismo mga SK ang nag-accomplish nun. So, nung sinabi nyo na ang birthday nyo ay ganito, paninindigan nyo yung birthday na yun o yung edad nyo yan. Makikita po namin sa record na meron ng COMELEC. And therefore, pasensyahan na lang po, mapapela namin ang kaso falsification. Tapos at the same time, perjury pa yun. Kasi yung inaalay nilang COC, under oath po yung pinapanumpaan. Kung hindi man sa Notary Public, sa local COMELEC. Isa lang po sa paalala, Ma'am Tina, samantalay ko na. Pag magpa-file ng COC, dapat pinapanumpaan. Hindi po kinakailangan Notary Public panunumpa. Kahit sa local COMELEC namin, pwede po panumpaan at wala pong bayad dyan. So yung po maliwanag, wala pong bayad, yung pag-administer ng oath na naroon sa Certificate of Candidacy. Maraming salamat. Sir, sorry, SK lang yun? SK pa lang. Malalaman natin yung kabuuan ng report. Hinihintay lang natin, siyempre, tapusin muna yung buong maghapon. And then, in the meantime, SK yung nakita kanina sa Manila. Sir, last na. For Chair and for Mayor, expected niyo po bang mainit yung barangay SK elections dito sa Taguig, considering yung recent events? Ako, Ma'am Tina, sagutin ko na muna yun para sa buong Pilipinas. Lagi sa kasaysayan natin, mainit ang barangay SK elections. Lalo pa na ilang beses na postpone ang barangay SK elections. Makikita nyo sa bilang at dami ng mga nagpa-file ng candidacy, mga magkakamag-anak, magkakapit-bahay, magkakakilala, magkakaibigan. At sadyang napaka-highly charged ang barangay SK elections kumpara sa regular na national and local elections. Kaya ang pakiusap natin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nag-file ng candidacy mula ngayong araw hanggang September 2. Sana naman susundin yung aming patakaran. Pag sinabi po namin na kayo ay kandidato na, magmula nung nag-file kayo ng candidacy, kayo ay kandidato na. Hindi po kami mag-aatubili na i-disqualify kayo o file namin kayo ng kasong kriminal. Premature campaigning po yan. Paulit-ulit po namin inuulit yan sa lahat ng ating kumpanayam. Yung mga nakapaskel dapat tanggalin. Yung mga nakalagay sa tricycle, pedicab dapat tanggalin. Lahat na nakalagay sa social media dapat tanggalin. Hindi rin naman kayo maaalala ng mga botante. Alam nyo, kung ako sa inyo, mag-kampanya kayo sa October 19 hanggang 28 yan, maaalala kayo ng mga botante. Hindi ngayon ganito kaaga. Premature campaigning po. And yan po ay may kulong na 1 hanggang 6 na taon. At the same time, yung po mga magkakalaban, baka pwede magbantayan na lang po. I-report nyo po agad sa COMELEC, file nyo ng disqualification. Total naman, sa bandang uli, sa korte na lang sila magdedepensa. O kaya sa amin, magka-disqualification. Maraming salamat.
palagi po natin inaasahan na yung barangay and SK elections dahil nga po mas lumiliit yung unit na pinanggagalingan po no, ng mga botante, mas magkakakilala. So ang mga issues po ay mas lokal sa kanila. Normal po talaga na mainit ang labanan sa barangay, pero tiwala naman tayo sa voting public na dahil nga mas kakilala nila ang mga tumatakbo sa barangay level ay mas makakapamili sila ng mas maayos na mga leaders na pinaniniwalaan nilang magiging karapat-dapat pamunuan ng kanilang mga barangay. But definitely, nandito lang po ako para magbigay ng assurance na anuman pong mga pangangailangan na assistance ng COMELEC sa abot ng aming makakaya, ay i-extend po namin yan. Kasi nasa interes po ng lahat ng lokal na pamahalaan ng buong Pilipinas na mairaos po ang barangay elections ng may integridad, na ang lahat po ay susunod sa proseso at ang lahat po ay kikilala sa kapangyarihan at ng COMELEC po no, bilang tagapanguna po sa nalalapit pong halalan pang barangay. Maraming salamat po. Good afternoon po. Patty Cruz from Rappler. I would like to ask, kasi earlier on, nag-raise ng concern yung ilang EMBO candidates about their precinct number. So they had to change it last minute daw because na-inform lang sila na naiba raw yung precinct number nila when they file their COCs. What's the reason basically behind this and ano yung ginagawa ng COMELEC to address this issue? Pasagutin ng aming election officer. Una-muna nagpapasalamat kami, natutuwa kami dahil nilipat namin ang filing ng certificates of candidacy dito sa Taguig. At simula kaninang napakaaga pa lang, madami na nag-file ng certificates of candidacy mula sa 10 EMBO barangays. At hanggang ngayon, meron na siya nakapila. At may intensyon na mag-file dito sa Taguig. Sumadya talaga sila para lang mag-file ng kanilang certificates of candidacy. Isa lang ang ibig sabihin yan, na kinikilala nila yung deklarasyon ng COMELEC. Ang kinikilala namin na may jurisdiction sa 10 barangays ay ang syudad ng Taguig. Pangalawa, bago naman po tanggapin ang kanilang certificates of candidacy at officially i-receive, yan naman po ay bine-verify muna, kaya po may step-by-step process, may verification. So, ang ibig sabihin, kung dati-rati ang precinct mo ay 100, pero nagbago, at mamaya explain natin kung ano yung pagbabago na yan, wala naman po problema dahil easily, sasabihin lang doon sa nagpa-file, hindi ka na 100, 111 ka na. Papalikan lang niya, i-initial na, at yun ay tama na. Bakit ba nagpapalit? O bakit nagkaroon ng pagbabago? Papaliwanag ng ating election officer. Look, yung pagbabago kasing naganap, no? Itong mga botante natin nung nasa Makati pa, yung kanilang mga presinto ay may kagaya na numero sa presinto natin dito sa Taguig. So kung gagawin na natin itong isang database o isang record, kailangan natin palitan yung precinct number para mawala yung pagkakapareho yung mga precinct number natin dito sa Taguig. Actually, hindi naman ito talagang malaking concern. Ginawa lang natin na tuloy-tuloy yung precinct number ng sequence ng presintuhan dahil nga dito sa mga 10 barangay na nadagdag. At siguro sabihin ko na rin na kanina, nakausap na natin itong ilang mga aspirante para sa barangay ng 10 barangay na Makati na nasa Taguig na ngayon. At naipaliwanag naman natin ng maayos. Sa katunayan nga yan, nagkaroon kami ng mga pagkakasundo na sa mga susunod na linggo, bababa kami sa mga barangay upang sabihin yung mga pagbabago dito sa precinct number, that's number 1. Actually, last week, nagpadala na rin kami ng notices sa mga concerned voters na ito, may pagbabago na sa kanilang precinct number. So, we're expecting na within this month, malalaman na yan ng mga concerned voters. Bukod pa rin, magkakaroon kami ng voter education na tinatawag namin dialogo para lahat maging malinaw. Sa darating na October, at least, alam na ng mga botante yung bago nilang precinct number. Pero hindi naman ito magkakaroon ng kalituhan kasi parehong voting center pa rin ang pupuntahan nila, parehong classroom pa rin. Yung mga electoral boards natin, halos pareho pa rin yan. Yun lang talaga, doon pagdating sa precinct number para walang kagaya na sa Taguig. At matuloy-tuloy yung sequence namin, may mga pagbabago talaga.